So mga sangkay, ano nga ba ang nangyayari kay Rendon Labador at ngayon umiiyak po sa social media? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So magandang oras po sa lahat ng mga nanonood, sa lahat po ng mga solid sangkay, lahat po ng mga Pilipino nag-aantabay po lagi sa mga video natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula mga sangkay, i-subscribe nyo po muna itong aking YouTube channel. Ito po. Itong napapanood nyo mismo, mga sangkay, may makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. So, ito na nga guys, pag-usapan po natin itong nangyari kay Rendon. Ito po, may post po siya. Ayan po, nag-my day, ano ba tawag? IG story po siya. Binura na ako sa Facebook ng Pilipinas. Official statement will be uploaded in my YouTube channel soon. As of today, at 12 noon, September 7, 2023. So, ano nga ba ang nangyari? Ito, mayroon pa po siyang post, mga sangkay. Pasensya na sa lahat ng taga-suporta natin. At kasalukuyan, teka lang, may taga-suporta ba si Rendon? Hindi, mayroon mga sangkay. Sa iba sigurong usapin, mayroon mga taga-suporta, especially pag pinag-uusapan po itong ginawang kalokohan ng It's Showtime ng ABS-CBN. May mga taga-suporta siya dyan, syempre. Pero, well, basahin mo natin to. Pasensya na sa lahat ng mga taga-suporta natin. At kasalukuyan, na hindi ako makapaniwala at nagulat sa pagkawala ng aking Facebook page. Nagpapasalamat ako sa mga taong naniwala at nagpapadala ng mga mensahe ngayon. Uy, meron ba? Wow. Upload ko ang official statement sa aking YouTube channel account tungkol dito. Pasensya na at paralisado kaming lahat dahil dito sa pangyayari. Stay motivated. O ba? At least na may hashtag pa rin siya na stay motivated, di ba? Ano ba nangyari mga sangkay, no? Ito, may article dito. Just last week, Rendon Labador received a notice that his Facebook page was at risk for violating community standards. So, ano kaya to? Sa ano kasi, sa Facebook or sa Meta mga sangkay, may tinatawag na community standards. Okay, kapag na-violate mo yan mga sangkay, doon magsisimula ang kalbaryo mo bilang isang content creator. At alam naman po natin mga sangkay kung sino ang binangga. Diba? Alam po natin kung sino ang binangga. Pero ako bilang experienceado na po tungkol po sa social media at sa Facebook. Alam nyo mga sangkay, 4 na beses na po ako gumawa ng Facebook page. At ang pang-4 mga sangkay ay ito na po na hindi na po ako political vlogger. 2020 ko po yun ginawa, I think, mga sangkay. Itong aking huling Facebook page. Pero hininto ko ang pag-upload ng kung anong content noong panahon po ng kasagsagan ng kampanya. Bakit? Anak ng toko, mga sangkay. Punong-puno po ng violation. Punong-puno po ng violation, mga sangkay, yung Facebook page ko. Bakit? Dahil po sa politika. Alam naman po natin kung sino at that time yung kumukontrol sa Facebook. Okay? Ngayon, mga sangkay, wala na po tayo sa politika. At nagkukomento na lamang po tayo regarding po sa mga nangyayari sa ating bansa. Medyo wala na po. Kumbaga, hindi na po tayo katulad before na talagang napag-iinitan. So, sa experience ko mga sangkay, okay, sa experience ko, alam nyo sa Facebook kasi, sobrang dali po talaga. Sobrang dali po ma-report. Alam nyo sa YouTube, ang pinagkaiba, ganito lang mga sangkay, ang pinagkaiba ng Facebook at YouTube, sa Facebook, hindi ka mababasa-basta ma-report. Kahit pa sandamakmak, kahit 100,000, 1,000,000 o 1,000,000 pa ang mag-report sa'yo
Kung ang nire-report naman, ni-review ni YouTube na hindi totoo, wala pong mangyayari. Ganun po sa YouTube. Kaya nga noon, mga sangkay, marami po ako nakabangga. Di ba, alam niyo yan, mga sangkay, sino-sino yung mga politiko. And I hope peace na tayo ngayon dahil tapos naman na ang eleksyon, wala na. Ayoko na rin po sa politika. Okay, lumayo na po tayo dyan. No? And sure, masaya na rin sila ngayon. So, ito pa ang pagkakaiba. Si Facebook at YouTube, si Facebook madali ma-hack. Si YouTube hindi madali ma-hack. Pahirapan po, mga sangkay. Si Facebook, magulo ang community standards, community guidelines. Si YouTube, hindi po magulo. Okay, yun po ang kaibahan nilang dalawa, mga sangkay. Si Facebook, madaling ma-report. Si YouTube, hindi ganun kadali. Dahil titingnan pa po nila yan. Ibubukay kayo na muna kung totoo nga ba yung nire-report ng mga to. Baka naman, kalukuhan kasi ako, mga sangkay. Alam nyo, viral po ako sa mundo ng politika way back 2020 or 2021 po ata yun or 2020. Mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, tumatawag na sa akin, "Uy, sangkay, ano to? Kumakalat ka sa Facebook. Marami mamas report sa'yo." Yung YouTube channel ko yung nire-report nila. Wala pong magawa. Walang nangyari, mga sangkay, kahit nagsama-sama na po silang lahat. Pero sa Facebook, guys, eto lamang po. Gaya po ng nangyari kay Rendon Labador. May violation, pero magulo po yan. Alam nyo, mga sangkay, itong violation ng community standard. Ang ano dyan, mga sangkay, ang tirada dyan, nagre-report, halimbawa, ganito gagawin. Mayroong tinatawag na troll, 'di ba? Halimbawa, may troll. Alam naman po natin, guys, sino nakabangga ni Rendon. Matik na 'yun. Sino yung huli na nakabangga? Showtime. So, madali lamang po 'yan since si Rendon ang kalaban. So, ayun. Malamang sa malamang, may mass report na naganap. Ito, base po ito sa experience ko. So, malamang ang ginawa po dito, mga sangkay, ni-report ng sama-sama. Tapos, naglagay po sila ng violation na against po sa community standards. Okay? Tapos, sabay-sabay po yan inireport, mga sangkay. At nangyari, itong si Facebook, since hindi po siya kagaya ni YouTube, naniwala po siya sa report nitong napakaraming tao. So, ang resulta, nagkaroon ng warning. Si Rendon, sabi po dito, last week pa po, mga sangkay. Nakatanggap na po siya ng notice mula po sa Facebook o Meta. Tinuloy-tuloy po yan. Hindi po hinayaan mapabagsak. Kasi malakas yung boses si Rendon eh. Diba? Siya po talaga yung, hindi ko sinasabi, sa pagkakataong to, yung ABS-CBN or Showtime, pumapabor tayo, mga sangkay. Kasi tama naman po yung pagko-call out niya. Pero yung pangingialam niya sa iba pang mga bagay-bagay, medyo wala na po tayo doon pakialam. Bahala sila sa buhay nila. Diba? So, sa experience ko, again, mga sangkay, madaling masabotahe po talaga pag sa Facebook. So, ang mangyayari dyan, kaya nga ang nangyayari sa akin, mga sangkay, gawa lang ako ng gawa ng Facebook. Ang kinagandahan lang din sa Facebook, kasi madali ka lang makita ng tao. Halimbawa, binura ka ng Facebook, gawa ka ulit ng Facebook page. Pag gumawa ka ng Facebook page, since may pangalan ka na, magsusulputan ang mga yan. Ganun lamang po ang mangyayari. So, ang advice ko dito kay Rendon, hindi ko alam kung paano pa niya mababawi ang kanyang Facebook. Idadaan niya sa reklamo. Pero, ako ang ginawa ko, mga sangkay, gumawa na lamang po ako ng panibagong Facebook page. Gawa ako ng gawa. Pero ngayon, mga sangkay, wala na pong pakialam sila sa akin. Bakit? Wala naman na akong binabangga, hindi tulad po dati na binabangga kung sino mga politiko dyan, mga sangkay, mga matataas pa na official, di ba? Kaya na pag-iinitan, sobrang init po ng dugo nila sa akin. Ultimo, mga mainstream media, pambira, kilala ko ng mga yan. Dahil noon, mga sangkay, isa sila sa binabara ko. At ngayon, mga sangkay, tinigil na po natin yan. Hindi na po natin ginagawa yan. Bakit? Tapos ng eleksyon, and I want every one of us na maging united for our country naman. Okay? Yun, mga sangkay. So, I think, wala naman po dito. Okay? Wala na to. Olats to. Tingin ko, malabo itong mabalik itong Facebook page
ni Rendon. Hindi ko alam kung paano po niya to aayusin. Wala eh. Alam niyo na mga sangkay, sino ba ang nakabangga niya? Noon marami na po siyang nakabangga, hindi naman nangyari ito. Ngayon lamang po may nakabangga siya na naganap po ang isang masaklap na pangyayari sa kanya. So I think mayroon pong gumalaw. Sino yung nagpagalaw? Yung mga trolls, yung mga social media army ng kanyang nakabangga ngayon. Sigurado po tayo dyan. Tapos ang ginawa, ulitin ko, ang dali lang yan eh. Gawa ng Facebook group. I know, meron namang Facebook group ng mga yan eh. Oh, binabanatan tayo na rin doon. Okay, ngayon, marami tayo. Lusubin natin ang Facebook page na rin doon. Sabay-sabay nating i-report. Sabihin natin, nilabag niya yung ganito. At si Facebook, ang basihan lang kasi ni Facebook, kung marami ang nag-report, hindi po niya tinitingnan kung totoo. Ganun lamang po mga sangkay. Dako. So, gawa ka na lang ng Facebook page. Hindi ko alam paano pa po ito mababawi. Pero yun na nga, umiiyak po si Rendon ngayon. Sabi pa nga po niya dito, pasensya na at paralisado kaming lahat dahil dito sa pangyayari. Ay. Ganito tayo sa social media eh. Toxic masyado, no? Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito? Just comment down below. At ngayon mga sangkay, i-subscribe nyo yung isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po yan sa YouTube at kapag nakita nyo na, matik, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Okay, ako na po ay magpapaalam. Lagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.